Sabihin ko sa iyo, magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan, o magtanong kayo ng mga kaibigan nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress. Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Paghanap kayo ng isang red flag, and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Kasi ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa General Auditing Office is controlled by Congress. Ayan ha. So, malinaw. Malinaw yan. Actually, totoo naman yan eh. Ang Congress kasi talaga, ang may hawak. Tandaan ninyo, kaya nga sila nang ba-blackmail eh, ng mga agencies ng gobyerno eh. Pag kinontra mo sila, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, pagka merong mga project na gusto na makuha yung congressman, tapos etong secretary, parang tila hindi pumabor, naku po, pagdating ng budget deliberation, diyan sila sumisita. Diyan sila bumabawi. Kaya nga meron mga diyan na demanda eh. Di ba? Na demanda, nakulong. Tapos nung pagdating sa budget deliberation, binawian yung nagkaso sa kanila. Naahin siya ng gobyerno. Di ko na lang papangalanan ko ano yun, pero ganyan gumante ang mga congressman. Pasensya na, pero that's the real thing na nangyayari sa Pilipinas. Every time na meron silang gusto at hindi nila nakuha doon sa agency na yon, aawayin nila agency na yon. Kaya ang COA takot dyan. Kasi para hindi magka-problema sa budget, tandaan ninyo, naalala nyo yun, di ba, yung panahon ng PCOO noon? Na pinagtulungan siya ng mga kapwa niya, ano doon? Mga inggitera. Nakipagkuntsabahan sa mga congressman para hindi may pasa. Kaya napilitan si Mocha magano noon eh. Anyway, talaga naman magre-resign siya no kasi tatakbo siya. Kaya nga, eto, napakalinaw yan. Ginagawa yan. Pinamba-blackmail yan ng mga congressman. Pag hindi nasunod, o pagka, may mga time eh, alam ko yun eh. Alam mo kung bakit? Isa sa mga naalala ko nun. Hindi ko na lang sasabihin, pero sasabihin ko na rin. Labo mo, banat bay? Isa po sa mga nangyari nun, meron si Mocha mga binabanatan ng congressman, iba mga politiko. Budget deliberation na sa Kamara. Sinabihan siya. Sinabihan si Mocha. Sabi mo, sige na, favor naman. No? Ano yun? Tahimik ka muna. Huwag ka muna magdaldal, ha? Huwag ka muna mag-post sa social media mo. Huwag ka muna mag-post sa Facebook mo. Kasi binabantayan ni congressman ganito, binabantayan ni congresswoman ganyan. Pagkatapos na natin ma-approve yung budget, doon ka na uli magingay, ha? Hindi, totoo po, walang biro. Totoo naman kasi, yun ang talaga nangyayari sa Kamara. Talagang iniipit nila. Kaya noon, tumahimik muna si Mocha noon, mga 2 months before the deliberation ng budget. Tahimik muna siya. Tahimik muna siya. Sige, birahin nyo ng birahin. Kasi si Mocha noon, tandaan nyo, di ba, binibira si Pangulong Duterte na kung sino-sinong politiko. Dinidepensa ni Mocha. Binabanatan niya. Tapos, nagagalit ito mga to, sasabihin, PCO ka na, hindi ka na dapat, dapat nga. Sabi nga nila, pinapatanggal nila yung Mocha Uson vlog eh. Ganun katindi.
So sabi, tumahimik na lang si Mo. Sige, tahimik na nga muna ako. Bago, kasi mag-budget deliberation. Kawawa naman yung buong ahensya. So tumahimik na lang muna siya. 'Di ba? Hanggang nung na-approve, tsaka daw uli siya bumanat. Ganun talaga kasi ang ugali ng mga kongresista na yan. Na pagka hindi nasunod, yung mga project nila, pag hindi yayariin nila yung agency na dadaan sa nila. Kasi kahit sino pwede ka mag-join pag budget deliberation, pwede kang pumasok. Tapos kontrahin mo ng kontrahin, ipahiya mo yung mga ang problema pa diyan, hindi ka pwedeng sumagot. Ang sasagot diyan yung sponsor nung ahensya ninyo. Kaya nga pansin niyo ang naglalaban diyan, dalawang kongresista, yung sponsor ng budget nyo at saka yung kumukontra kung sino man yung animal na yan. Ganun dun. Kaya nga medyo, alam mo, kakaiba rin dyan sa kamera. Kakaiba talaga dyan. Kaya hindi yan pinapalagan ng COA. Hindi yan fina-flag ng COA para hindi maipit yung budget nila. At the same time, isa nga sa sinabi pa nga ni Pangulong Duterte, nabibigyan daw yan yung mga COA.